Lahat nagtatanong merong walkthrough. Walkthrough script talaga. Isa lang at eto pa napun ako. Luistro, bakit laging enlighten me? Lahat po ng salita ni Luistro, enlighten me, enlighten me, enlighten me. Punong-puno ba ng kadiliman sa inyo, Luistro? Yung buhay mo ba punong-puno ng kadiliman? Bakit laging enlighten me ang nasasabi mo? Papalag na daw si BBM. Aba, matapang nga si Andres. Boss Bas, totoo bang tinanggalan ulit kahapon? Alam niyo po, ganito, no? Sana, wag na nating sabayan ng mga kung ano nung, no? Ah, kasi mababalita po yan. Laking balita yan. Yan lang nga naman hindi natin mabalitaan yan. Madilim kasi mukha ni Luistro. Magdala ka ng blue sheet. Ha? Sir, supalpal si Manuel sa banat ni Kong Marcoleta. Correct. Ang dami pong bumira sa kanya. Yung mga tanong niya kasi hypothetical. Pwede ka ba magtanong ng hypothetical sa isang investigasyon? O puno ng kadiliman ng buhay ni Jenky Fox. Bads, walang script sa sinabi ni BP. Correct. Sir, supalpal si Sir. Kasi alam mo pag alam mo, hindi mo kinakailangan na script. Tsaka yung mga leader na ganyan, sanay po sila mag-speech. Alam niyo yun? Ako nga wala ako script Sila pa. Ang script namin, kaming mga nagsasalita, nasa utak na yan. Alam na namin yung mga sasabihin namin. Kaya kami may mga notes lang, baka makalimutan 'Di ba? Kaya may guide ka lang, pero yung mga sasabihin mo kung ano yung babanatan, ano yung pupuruan ko. Alam ko na yan Boss, nakakasuka yung speeches of support ng Congress kay Speaker. Nangingilabot ako at tumataas ang balahibo ko. Mga mga papansin. Test rin nun, ilalarag daw ni Tatay Digong sa mga militar yung sa pera ng PhilHealth. Maharlikapan yung pinagbilan ng ginto. Alam niyo po mga militar, protect the Constitution kasi po yung tao, alam niyo sobrang busy ng tao na maghanap buhay. Ilalatag daw ni Tatay Digong sa mga militar yung pera. Sabi ni PRRD may sariling security si BP kaya kaya niya yan. Ram, kami gusto namin present ka with BISDAC and BMR. Ang saya nyo, pati kami napapatawa mo kami. Pwede hampasin likod nila kung ilalabas sa bibig arte o aray. Magandang umaga sa lahat, di na maisa-isa. Yan. Hindi nila pinagsasalita si BP dahil masusupalpal sila. Pag nagsalita ka agad, point of order, akalain mo nung gusto magsalita, sabihan ng Quadcom, you are not allowed yet. Nasa ng transparency. Badratilis idol bangag ka kasi nasa Congress. Dito alam magpadala mundi sa Western Union lang, 93 years old ako. Pasensya na po, wala po ako noon. Yang mga nasa Quadcom, di ba mga mambabatas yan? Bakit pinapupunta pa ni Akop sa court ang BP? Simpleng tanong lang. Correct. Di po ba? Sino or kilala nyo po ba si Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin? Ako na lang. Wala na bang nagtatanong Ako na lang. Ayan. Nandun si Dabawenyo Aguilar sa EDSA. Nakita ko sa news dito sa Canada, ang haling ni Senator Marcoleta sa questioning nila kahapon, kakatuwa talaga. Nagtatago na lang sila 1-minute suspension. Sir, baka extend yung contempt, illegal na nga, makakapagmura ka talaga sa mga buhaya dyan. May audio pala yung video sa Sergeant at Arms. Narinig kaso tinanggal yung audio. Medyo may nahagip na audio tapos parang naglalakad yung video. Naglalakad yung CCTV nila Lerma, thank you po. Mr. Chair, kaayo enlighten me. Yan. Sir, pag si Luistro po nagtatanong, hindi rin
ka na pinanonood, nasakit po ulo sa muka. Delaying tactics ginagawa ng Tuadcom. Hello Kuya Badong. Asan yung sinasabi nyo na umatin lang si BP Sara tapos na agad yung investigasyon? Umatin na oh. Willing na siyang sumagot para sa lahat. Pag hindi sumunod sa gustong mangyari ng adik ring asawa, hindi siya sabi ni Atty. Glenn. Special Shop or iResearch Internet, Shopee. Butata si Dan Fernandez. Sa IKEA po sir, may folding chair. Big time, no? Ating ka na marali sa IKEA. Na e-bike boss na 4 wheels. Pumunta na po tayo bago nila ubusin ang pera ng taong bayan. May Duterte Cat BP. CCTV nila may sariling buhay. Hindi nila titigilan niya. Okay, send ko nila sa FB ninyo yung caricature. Unprepared ang mga buhaya sa scripted dahil di nila akalain dadalo si BP Sara. Correct. Di nila titigilan si BP. Dilema, dalawa, malilito ka. Talaga kung mabait na tao at tapat sa trabaho. Si Akop may Alzheimer's na, dapat mag-retire na. Kaya siguro enlighten me lagi si Luis True. Baka di pa niya mahanap yung asawa. Sayang kami dito sa CDO, wala kaming pamasahe papunta Manila. Chili Satanas ang Mary Grace Piatos. Sir Bad, sabi ni Atty. Glenchong, may law, may rule. Against or no, ayut. Sabi ni Frank. Dami na talaga tao sa EDSA, shrine nasa likuran ng iba at ang iba nasa loob at labas ng simbahan. Yan. Lito na ang pagkapogi. Baka po sa live nyo walang notification. Hindi ko po maintindihan. YouTube po yan. I'm driving pa po, Crazy Brooks, OMB. Hi po Sir Bads, JCC, go. Takot talaga Marcos sa multo ng people power. Pumunta ka na, mainit na. Na-enlighten sila. Sisilong lang po tayo. Now lang, hindi umuulan, but winter is on. May araw din ng mga yan, Sir Bads. Ang lahat ay may katapusan. Sa mga taga Manila, mag-EDSA na kayo please. 1 week na leave para sa 3 years more na paghirap sa EDSA na tayo. Takot na takot sila sa isang Sara kung ano na lang ang ginagawa. Sir, si Kokoy pala ay si Martin. Shoutout po, watching from Hong Kong. Kakagigil ang mga congressman. Lalo na si Dan Fernandez, nagpe-feeling magaling. May araw din kayo. Kanina pa ako doon kay Hitad. Hanggang matapos na lang maligo si Cathy Binag. Nag-update lang sa rally. Sir Baz, ang daming dumating galing Mindanao mga supporters ni BP Sara. 1986, EDSA 1, napuno ang overpass Ortigas. Paggabi na, mga 4, halos puno na 7 p.m. Pumunta kami 2 sasakyan. Sabi nila may dahilan kung bakit nangyayari ang lahat. Sino nga pa para makita ng taong bayan? Ano ang kulay ng mga politiko buhaya sa 2025 at 2028? Sir Baz, 12 hours, naghintay si Kong Marcoleta bago nakapagtanong kagabi. Grabe, ihuli talaga siya ni Chua. Takot ang Tuadcom congressman magtanong si BP Sara dahil si BP ay isang abogada, samantalang sila ay hindi naman. Sobrang abuso ng HOR at sa pag-extend ng 5 days more sa ibang dahilan. Dapat laya na si Atty. Lopez pero kinontempt uli ni Castro sa ibang dahilan. Good morning, Boss Badong, watching in Dubai, UAE. 1.1 likes, wow. The Destroyer, may cardinal sin. Mga madre, kasi noon panalangin ko sumama ulit pare at madre. Solid Duterte OFW here. Palaging ayuda dito sa Cebu City. At ang kaso ni Castro, available na. From Compostela, hindi po. Yan po. Kahit po non-available, kung ano po, kung hindi po ganong mabigat yung ebidensya, kaya po nagiging available. Ano kaya nisip ni BP Inday Sara habang pinanonood speech ni Tamba sa screen kahapon? Nanggigigil yun. Shoutout sa mga ASA EDSA. God bless sa lahat. Tagumpay nyo, tagumpay ulit ng Pilipino.
ng naniniwala kay Tatay Digong at sa mga Duterte, welcome po kayo dahil ang pagme-member po dito sa puso. Kaya maganda tong kulto ni Digong eh. Wala po tayong membership form, wala tayong membership fee, wala tayong pondo na pwedeng pagtalunan balang araw, no? Kaya po yung kulto ni Digong, ang kaisahan lang po natin yung paniniwala sa mga Duterte. Sa puso po ang membership. Kung kayo po ay naniniwala sa puso. Kung kayo po ay naniniwala na sa mga Duterte, kumbaga ang inyong lingkod lang ang inyong parang spiritual guide. Punong saserdote po ng kulto ni Digong. Ayan. Nandyan daw ang mga INC. Salamat, Boss Buds. Kaya nga po, Idol Badong, salita ka dun sa EDSA, nakakawala na stress. Gerardo, ikaw yung madilim pagmumukha. Nanggugulo lang sila kasi maganda ang paliwanag mo. Napuputo lang paliwanag mo at naiibang paliwanag mo kasi alam na nanggugulo. Madali kayong lituin, sir. Buds, next time tuloy-tuloy lang paliwanag nyo. Join ako, boss, sa kulto ni Digong. Correct, lahat po kayo, welcome. Kaya wala po tayong magiging intriga dahil wala po tayong sinusunod kundi mga Duterte. Siyempre, tayo tagapagpaliwanag lang. Hindi, wala rin tayo kaugnayan, hindi tayo kilala ni Duterte. Ayun ang maganda sa atin, di ba? Hindi tayo kilala ni Pangulong Duterte, hindi tayo yung nakakausap, wala tayong personal na hindi tayo kilala, kaya talagang ito, alam nyo na paniniwala lang. Papalitan ng presidenteng nagpa-ngagba, tara na sa EDSA na tayo. Salamat, Boss Buds. Lalo mo akong pinahanga, long live, kulto ni Digong. Efren Infante, yo, tawagan mo taga Nueva Ecija, taga Ecija punta sa EDSA. Kulto ni Digong from Brunei. Malay mo naman kuya, kilala ka, di pa kayo nagtatagpo. Hindi po. Hindi po. Ikaw nga, Sir Buds, una nagsalita sa Veteran Hospital. Sir, kulto ni Digong po ako. Alam niyo po, yung sa veterans, alam ko po yun, pag nagsimula po yung program, doon na po yun sa may pa-program. Meron po silang mga meron po silang MC. Ang ginawa ko po ron, kasi atat na atat ako magsalita, yung adrenaline ko ba, yung gustong-gusto ko magpahayag, naghanap ako meron bang may megaphone dyan. Kung meron, mag-start na tayo. 2 beses po yun na nag-program-programan kami. Yung pangalawa po, yung maghapon na, hanggang dumating na yung tunay na program. Tapos na kami lahat, di ba? Napuyat ako kagabi, 12:00 na ng gabi nakapagtanong ng ayos si Marcoleta. Kulto ni Digong lang malakas, no? Yan, yung mga ganyan, di ba, no? Halata eh. Ano nyo naman? Kahit pinapanood ko yung live interview ni Tatay Diggs, mas gusto ko ikaw na magpapaliwanag about it. Salamat. Good morning, Sir Buds. Always watching here. The Ma'am Armaldo, signal mo.